Sa isang maliit na baryo ng San Miguel, nakatira si Isabelin Ortega, isang dalagang manikurista na kilala sa kanilang lugar, hindi lamang sa kanyang galing mag-ayos ng kuko, kundi pati sa kanyang kabaitan at kasipagan. Araw-araw, dala ang maliit na kahon ng gamit, umiikot siya sa mga bahay-bahay ng kapitbahay at customer para magbigay ng serbisyo. Sa tuwing mayroong mga kasal o binyagan, siya ang unang tinatawag ng mga babae upang magpaganda. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti, dala-dala niya ang bigat ng kahirapan at ang pangarap na balang araw ay makaapak din sa mundo ng marangya. Lumaki siya sa piling ng kanyang tiyahin, si Manuela Ortega, isang tindera ng gulay sa palengke na kahit papaano ay nakapagbigay ng simpleng kabuhayan. Bata pa lamang si Isabelin nang iwan siya ng kanyang mga magulang. Hindi niya na rin nakilala ang kanyang ama't ina. Si Manuela na ang tumayong ina at ama para sa kanya. Palaging ipinapaalala ng tiyahin sa kanya ang kahalagahan ng dignidad kahit gaano kahirap ang buhay. Anak, madalas sabihin ni Manuela habang inaayos ang mga gulay sa bilao. Hindi natin kayang pantayan ang yaman ng iba, pero kaya nating pantayan ang kanilang respeto kung may dignidad at tiyaga tayo. Habang lumalaki si Isabelin, natutunan niyang hindi lamang ang kamay ang dapat ginagawang masinop, kundi pati na rin ang isipan. Sa kanilang lumang bahay na yari sa kahoy, napatago sa isang lumang baul ang mga libro at diksyonaryo na iniwan ng kanilang lola. Doon siya natutong umibig sa pagbabasa. Kahit luma at halos kupas na ang pahina ng mga librong iyon, binabalik-balikan niya tuwing may oras. Ang pinakapaborito niya ay ang lumang Spanish dictionary at ilang nobelang Kastila. Bakit parang nahuhumaling ka dyan? Tanong minsan ni Manuela habang nagluluto ng nilagang saging. Hindi ko alam, tiya. Parang sa bawat salita, nadadala ako sa ibang mundo. Gusto kong maintindihan kung paano sila nakikipag-usap noon at paano nila pinapahayag ang damdamin nila. Sagot ni Isabelin na may kumikislap na mata. Sa edad na 12, kaya na niyang bumigkas ng mga simpleng pangungusap sa Spanish. Unti-unti habang tumatanda, lalo pang lumalawak ang kanyang bokabularyo. Hindi siya nagtungo sa formal na paaralan ng wika, ngunit ang kanyang dedikasyon ang nagbigay ng pundasyon sa kanyang kaalaman. Madalas niyang ikwento sa sarili, balang araw baka may mangyari na magagamit ko ito. Ngunit sa kasalukuyan, sapat na muna ang pagiging manikurista upang makaraos. Hindi man marangya, natutustusan nila ang simpleng pangangailangan, bigas, ulam at kaunting pangmatrikula noong nag-aral siya hanggang high school. Pagka-graduate niya, hindi na kinaya ng tiyahin ang gastusin kaya hindi na siya nakapagkolehiyo. Sa halip, pinili niyang magsanay ng iba't ibang kasanayan tulad ng manicure at pedicure na natutunan niya sa isang maliit na training center na libre. Isang araw, habang nasa parlor siya ni Aling Rita, isang matandang kaibigan ng tiyahin na may maliit na salon sa kanto, kiniwentuhan siya nito. Isabelin, alam mo, iba ang dating mo sa akin. Hindi ka tulad ng iba na kontento na dito. Para bang may mas malalim ka pang hinahanap. Napangiti lang si Isabelin at mahinhin na sumagot. Siguro po, gusto ko lang maranasan minsan yung mundo ng mga mayayaman, Tia Rita. Hindi para sa material, kundi para makita ko kung ano ba talagang meron sila na wala tayo. Tumawa si Aling Rita at tinapik siya sa balikat. Hindi ka man yayaman sa pera, pero yayaman ka sa kaalaman. Tandaan mo yan. Habang nagdaan ang mga taon, nanatiling tahimik ang kanyang buhay. Manikurista sa umaga, kasama ang tiyahin sa palengke sa hapon. Kapag may libreng oras, nagbabasa ng mga lumang libro at pinapahusay ang kanyang Spanish. Ang kanyang pangarap, makapasok kahit sandali lang sa marangyang mundo, ay nanatiling lihim. Isang beses lang, tiya. Bulong niya minsan habang nakatanaw sa mga ilaw sa bayan tuwing pista. Gusto kong maranasan kung anong pakiramdam ng mga babaeng nakabihis ng gown nasa gitna ng engrandeng bulwagan. Ngunit hindi niya alam
Ang simpleng pangarap na iyon ang magiging susi sa isang hindi malilimutang pagbabago ng kanyang kapalaran. Sa paglipas ng mga taon, hindi inaasahan ni Isabelin na magkakaroon ng pagkakataon ang kanyang lihim na pangarap na maranasan ang mundo ng Marangya. Isang hapon, habang inaayos niya ang kuko ni Doña Felicitas Valmoria, isa sa kanyang mga regular at matapat na kliyente, biglang nagsalita ang ginang habang hawak ang telepono. "Isabelin," sabi ni Doña Felicitas habang nakakunot noo, "may imbitasyon ako ngayong Sabado sa malaking pagtitipon ng mga balderos. Business party daw, maraming bisita mula sa iba't ibang bansa. Pero ang problema, wala akong makakasama." Napatingin si Isabelin at nag-atubili bago sumagot. "Abay, malaking event po iyon, Donya. Sigurado naman pong maraming gustong sumama sa inyo." Mumiti si Felicitas, tinapik ang kamay ng dalaga at nagsabi, "Ikaw na lang ang sumama sa akin. Hindi para makisama sa mga negosyante. Siyempre, kailangan ko ng tutulong magdala ng mga gamit ko, sapatos, panyo, at kung ano-ano. Alam kong mapagkakatiwalaan kita." Nagulat si Isabelin. Hindi niya inasahan ang imbitasyon, lalo't alam niyang hindi siya nababagay sa ganoong lugar. "Ako po, Donya? Baka mapahiya lang po ako. Hindi ako sanay sa ganyang klaseng pagtitipon." Ngunit mariin ang sagot ng ginang. "Hindi ko kailangan ng sanay, hiha. Ang kailangan ko ay totoo at maaasahan. At isa pa, gusto kong maranasan mo rin kung paano ang ganitong mundo kahit kaunting sulyap lang. Tutal, kasama ka naman sa akin." At doon nagsimulang kabahan si Isabelin. Dumating ang Sabado at kasama siya ni Doña Felicitas sa isang itim na kotse na may sariling tsuper. Habang tinatahak nila ang matataas na kalsada patungo sa mansyon ng mga Valderos, hindi mapigilan ni Isabelin ang pagkislap ng kanyang mga mata. Sa bawat kanto, makikita ang mga naglalakihang bahay, malalaking tarangkahan at mga tanim na imported na bulaklak. "Napakaganda naman po ng lugar na ito." Mahinhin niyang sambit, ngumiti si Felicitas. Ganito talaga ang mga Valderos. Isa sila sa pinakakilalang angkan ng mga negosyante sa bansa. At ngayong gabi, tiyak na narito ang mga kilalang personalidad. Nang makarating sila sa mansyon, bumungad ang tanawin na tila eksena mula sa isang pelikula. Ang buong bahay ay kumikislap sa ilaw. Mayroong 3 malalaking chandelier na nakasabit sa labas pa lang ng entrance. At ang hardin ay punong-puno ng mga dekorasyong tila ginto. Sa gilid, nakahilera ang mga magagarang sasakyan. Mga kotse na ni sa panaginip ay hindi pa nakita ni Isabelin. Habang nakatanaw, mahina niyang bulong, "Diyos ko, parang hindi ito totoo." Napansin iyon ni Felicitas at ngumiti. "Huwag kang kabahan, Hija. Tandaan mo, hindi lahat ng naririto ay mas mataas kaysa sayo. Tandaan mong tao rin sila." Ngunit sa puso ni Isabelin, dama niya ang matinding agwat. Ang suot niya ay simpleng bestidang asul na binigay lang sa kanya ni Felicitas. At ang sapatos ay hiniram mula sa isang kaibigan. Sa tabi niya, ang mga dumaraan ay nakasuot na mga gown na kumikislap at maalahas na parang naglalabanan sa liwanag. Pagpasok nilang bulwagan, mas lalo siyang namangha. Sa kisame, nakasabit ang mga chandelier na may kristal na nagkikislapan na parang mga bituin. Sa paligid, mga lamesa na may mamahaling tablecloth at pinggan na porselana. Ang mga waiter ay nakaitim na taksido at may dalang mga tray ng champagne. Ngunit kasabay ng kanyang paghanga ay ang mga mapanlait na itig ng ilang bisita. Habang naglalakad sila papasok, naririnig niya ang bulungan ng 2 babae sa likod. Sino naman kaya ang batang iyan? Ang cheap ng suot. Siguro alalay lang ni Felicitas. Kita mo? Hindi sanay kumilos. Napayuko si Isabelin. Hawak-hawak ang maliit na bag ni Felicitas. Sinubukan niyang huwag magpakita ng emosyon, ngunit ramdam niya ang pamumula ng kanyang pisngi. Habang nakatingin sa kanya ang mga tao, naramdaman niyang lalo siyang lumili sa kinatatayuan. Ngunit sa loob-loob niya, pinilit niyang alalahanin ang sinabi ng kanyang tiyahin. "Huwag mong ikahiya ang pinagmulan mo. Ang mahalaga,
marunong kang magdala ng sarili. Ngunit hindi pa doon natapos ang mga titig. Isang binata, nakasuot ng puting tuksido, lumapit kay Felicitas at bumati. Doña Felicitas, magandang gabi. Hindi ko po alam na may bago kayong alalay. Nagulat si Isabelin ngunit agad siyang ngumiti at yumuko ng bahagya. Oo, si Isabelin, maikling tugon ni Felicitas, sabay hawak sa kanyang balikat. Isa sa mga mapagkakatiwalaang kasama ko. Ngunit nakita niyang bahagyang kumunot ang noo ng binata at sabay halakhak na may pangungutya. Ganoon po ba? Akala ko isa siyang bisita, pero alam na. At nagtawanan ang mga nasa paligid. Ramdam ni Isabelin ang pamimilipit ng kanyang tiyan sa hiya, ngunit pinilit niyang manatiling tahimik. Tumingin siya kay Felicitas na tila nais sabihin, "Kaya ko ito." Habang nagpapatuloy ang gabi, hindi maikakaila na kahit saan siya lumingon. May mga matang nakatingin sa kanya. Mga matang puno ng tanong, pagtataka, at sa iba, lantad na panlalait. Ngunit kasabay niyon, naroon din ang kanyang damdamin ng pagkabighani. Kahit pinagmamasdan at pinapahiya, may bahagi ng kanyang puso na nagsasabing, ito ang mundo na minsan kong pinanarap na makita. Kahit sa anong paraan, narito ako ngayon. At sa gabing iyon, hindi pa alam ni Isabelin na ang mga mata na nakatingin sa kanya, mapanlait man o hindi, ay magiging saksi sa isang pangyayari na tuluyang magbabago ng kanyang kapalaran. Sa gitna ng kislap ng ilaw at alingawngaw ng musikang pinatutugtog ng kwartet na nakaayos sa gilid ng bulwagan, unti-unti nang nasasanay si Isabelin sa presyur ng marangyang kapaligiran. Ngunit ago pa man siya tuluyang makahinga, dumating ang dalawang babae na agad niyang napansin dahil sa ingay ng kanilang tawa at paraan ng paglakad na puno ng kumpiyansa. Sila ay sina Clarita Domelias at Rutenia Samaniego, mga kilalang socialite at malapit na kaibigan ng pamilya Valderos. Nakasuot sila ng mga gown na tila kumikislap sa bawat galaw, puno ng alahas na halatang mamahalin. Kahit sa kanilang pagngiti, ramdam na agad ang mayabang na aura. Ay Felicitas, sigaw ni Clarita habang lumalapit, dala ang malamig ngunit mapanghusgang titig. Ang tagal na natin hindi nagkikita, at sino naman itong kasama mo? Sabay tingin mula ulo hanggang paa kay Isabelin. Napakagatlamis si Isabelin. Pinilit ngumiti at bahagyang yumuko bilang paggalang. Magandang gabi po. Ngunit bago pa siya makapagsalita pa, sumingit si Rufenia na may kasamang bulong, ngunit sinigurong maririnig ng iba sa paligid. Bakit parang pumasok ang manikurista sa ball? Hindi ba dapat nasa parlor siya? Narinig iyon ng ilang bisitang malapit at bahagyang nagtawanan ang mga ito. Ramdam ni Isabelin ang pag-init ng kanyang pisngi. Parang biglang nawala ang lahat ng hangin sa kanyang dibdib. Gusto niyang magtago, ngunit wala siyang magawa kundi manatili sa tabi ni Doña Felicitas. Nagkunwaring nagulat si Clarita at napahawak sa dibdib. Ay nako Felicitas, hindi ko alam na uso na palang magdala ng service staff dito sa mga ganitong pagtitipon. Ang tapang mo talaga. Hindi napigilan ni Doña Felicitas na sumabat. Clarita, hindi siya service staff. Siya si Isabelin, matagal ko nang pinagkakatiwalaan. Huwag kayong ganyan. Ngunit imbes na tumigil, lalo pang lumakas ang halakhak ni Rufenia. Kung pinagkakatiwalaan mo, bisa naman lang inayos ang pananamit. Mukha siyang sumama lang para makakita ng chandelier. Narinig iyon ni Isabelin at hindi na niya napigilan ang mahinang buntong hininga. Pinilit niyang huwag tumingin kay Rufenia, ngunit ramdam niya ang sakit sa bawat salitang ibinabato. Pardon me, senyoras, mahinang ngunit malinaw niyang sinabi. Narito lang po ako bilang kasama ni Doña Felicitas. Pasensya na kung hindi ako nababagay sa lugar na ito. Sandaling natahimik ang mga tao, tila nagulat sa maayos na pagsagot niya. Ngunit si Clarita hindi nagpatalo at nagpatuloy ng pang-aalipusta. Well, at least marunong siyang umamin. Pero alam mo, hiha, ang ganitong mga pagtitipon hindi para sa lahat. Next time, baka mas mabuting dito ka na lang sa gilid. Maganda kang background. Habang nagpapalitan kami ng mga kwento, nagtawanan na naman ang ilan.
at muling bumigat ang pakiramdam ni Isabelin. Pilit siyang nagtimpi, pinipigilan ang sariling pumatol. Sa gilid ng kanyang isipan, nagbalik ang mga payo ng tiyahin. Huwag mong hayaang kainin ka ng kahihiyan. Ang tunay na lakas ay nasa katahimikan at dignidad. Habang patuloy ang kanilang panguuyam, unti-unti na ring napansin ng ibang bisita ang sitwasyon. May ilan na nahihiya para kay Isabelin, ngunit walang naglakas loob na sumabat. Sa mundo ng mga mayayaman, tila mas mahalaga ang pakisama kaysa ang pagtindig para sa tama. Fel, ikaw talaga, dagdag pa ni Rutenia habang pinapahid ang labi gamit ang mamahaling panyo. Siguro bukas makalawa, magdadala ka na rin ng barber sa party. Ang saya nun, di ba? Umikot ang halakkan. Para kay Isabelin ay bawat tawa ay parang maliliit na sugat na dumadagdag sa kanyang dibdib. Napahigpit ang hawak niya sa bag ni Doña Felicitas, pinilit na hindi umiyak. Ngunit bago pa man siya tuluyang lamunin ng kahihiyan, bahagyang lumapit si Doña Felicitas at bumulong. Huwag kang padadala, iha. Tandaan mo, hindi lahat ng may alahas ay may dangal. Bahagyang natauhan si Isabelin at tumango. Pilit niyang isinara ang kanyang dibdib upang hindi pumasok ang mga salitang tulad ng lason. Ngunit sa kaloob-looban niya, nagsimulang mabuo ang isang apoy, isang tahimik na determinasyon na balang araw hindi na siya pagtatawanan. Clarita, Rutenia. Muling sumabat si Felicitas na yon ay may bahagyang lamig ang boses. Huwag ninyo sanang maliitin ang taong hindi ninyo kilala. Hindi ninyo alam ang kakayahan nila. Ngunit nagkatinginan lang ang dalawang babae at nagkibit balikat. Ay nako, Fel, relax lang, biro lang naman. Huwag kang masyadong serious, ani Clarita habang muling humalakhak. At sa puntong iyon, lalong tumatak kay Isabelin ang kanilang pang-aapi. Sa gitna ng liwanag ng mga chandelier at halimuyak ng mamahaling alak, naramdaman niyang siya lamang ang naiibang kulay sa mundong iyon. Isang kulay na pilit nilang binubura. Hindi niya alam kung paano patatagal sa gabing iyon. Ngunit hindi rin niya alam ang bawat panlalait at panghihiya ay isa palang hagdan patungo sa sandaling magiging saksi ang lahat sa tunay niyang kakayahan. Sa kanagitnaan ng masayang salo-salo, dumating ang oras ng pagbati mula sa mismong host ng gabi, si Senyor Ricardo Valderos, ang pinakamatanda sa pamilya at kilalang negosyanteng kilala hindi lamang sa yaman kundi pati na rin sa kanyang tusong pananalita. Matangkad, may bigote at nakaitim na tuksedo na bagay sa kanyang anyo, lumibot siya sa bulwagan habang binabati ang mga bisita, hawak ang isang baso ng alak. Habang nakikipag-usap siya sa iba, napansin niya ang mga mata ng mga panauhin na paulit-ulit na tumitingin sa isang direksyon, kay Isabelin na nakatayo lamang sa tabi ni Doña Felicitas, tahimik, nakayupo at hawak ang bag ng ginang. Napangiti si Ricardo, ngunit ang ngiting iyon ay may halong panlilinlang. Kilala siya sa pagiging mapang-asar at sa oras na iyon, nakita niyang magandang pagkakataon upang gawing katuwaan ang dalaga sa harap ng mga panauhin. Mga kaibigan, malakas niyang sigaw, sabay pagtawag ng atensyon ng lahat. Tumigil ang musika at lahat ay napatingin sa kanya. Ngayong gabi, tayo'y sama-samang nagtitipon upang ipagdiwang ang pagkakaibigan at tagumpay. Ngunit bago tayo magpatuloy, nais kong ipakilalang isang espesyal na panauhin. Agad niyang itinuro si Isabelin. Senyorita, halika rito. Nagulat si Isabelin. Napatingin siya kay Doña Felicitas na agad namang hinawakan ang kanyang braso. Huwag kang kabahan, Kija, bulong ng ginang. Ngunit ramdam ni Isabelin ang panginginig ng tuhod niya habang dahan-dahan siyang lumapit sa gitna ng bulwagan, sa ilalim ng mga mata ng lahat. Paglapit niya, mumiis si Ricardo, ngunit may bahid ng panunuya. At sino ka nga ba, senyorita? Ano ang ginagawa mo rito sa aming munting pagtitipon? Saglit na natahimik si Isabelin. Kinabahan siya, ngunit pinilit ang sarili na magsalita ng maayos.
Ako po si Isabelin Ortega. Kasama po ako ni Doña Felicitas bilang kanyang alalay. Mabilis na nagkaroon ng bulungan sa mga panauhin. Ang ilan ay nagkunwaring nagulat, ang iba namay hindi napigilang matawa. Si Ricardo, na tila lalong naengganyo, inulit ang huling salita. Alalay, napahalakhak siya sabay tingin sa mga bisita. Narinig niyo ba yon? Isinama pala ni Felicitas ang kanyang alalay. Aba, bago ito sa akin. Akala ko business party, pero mukhang may service package na rin. Nagtawanan ang karamihan. May ilan pang nagsigaw ng biro. Baka naman pwede ring maglinis ng kuko dito. O baka may promo. Senyor Balderos, manikurista habang umiinom ng champagne. Ramdam ni Isabelin ang bawat salita na parang matalim na tinik na dumadapo sa kanyang puso. Pinilit niyang manatiling nakatayo, ngunit hindi niya maitago ang pamumula ng kanyang pisngi. Sinubukan niyang magbaliwanag. Pasensya na po kung nakakadistorbo ako. Nandito lamang po ako para tumulong kay Doña Felicitas. Ngunit imbes na intindihin siya, lalo lamang ginawang biro ni Ricardo ang kanyang sinseridad. Huwag kang mag-alala, senyorita. Hindi naman kami istorbuhin kung magpupunas ka ng mesa o mag-aalok ng serbesa sa mga bisita. Muli, umalingaw-ngaw ang tawanan. Si Clarita at Rufenia, na kanina pa nakatingin, sabay pa ang malakas na halakhak at halos mag-apir sa kanilang tuwa. Para bang ang pagkatao ni Isabelin ay ginawa nilang palabas. Senyor Valderos, biglang sabat ni Doña Felicitas. Huwag naman ganyan, hindi siya nararapat na pagtawanan. Nais ko lang may makasama ngayong gabi. Ngunit ngumiti lamang si Ricardo at bahagyang yumuko bilang pagbibiro. Ay Felicitas, huwag kang mag-alala. Pinapasaya ko lang ang ating mga panauhin. Paglingon niya kay Isabelin, tinapik niya ito sa balikat. Tama ba, senyorita? Pinapasaya mo rin kami kahit hindi mo sinasadya. Hindi na nakasagot si Isabelin. Tumahimik na lang siya, kinagat ang labi at pilit na pinigilan ang pagpatak ng luha. Ngunit bago pa siya makabalik sa tabi ni Felicitas, may isang lalaking bisita na sumigaw. Kung totoo siyang alalay, bakit hindi natin subukan? Magdala siya ng alak dito. Nagtawanan muli ang ilan at bago pa man siya makatanggi, dalawang waiter na tila natatawa rin ang marahang nagtulak sa kanya palayo sa gitna. Halika na, senyorita. Baka gusto mo ring tumulong, sabi ng isa, habang ang isa naman ay humalakhak. Hindi na kinaya ni Isabelin ang sitwasyon. Pinagtutulungan siyang pagtawanan ng halos lahat at ramdam niya ang pagguho ng kanyang dignidad. Dahan-dahan siyang umatras pero sa bawat hakbang ay may kasamang habikik at bulungan. Hanggang sa may dalawang bisita pa na nagbirong akayin siya palabas ng bulwagan. Dito ka na lang sa labas, Hija, sabi ng isa sa kanila. May halong pangungutya, mas bagay ka sa hangin ng hardin kaysa sa chandelier. At sa harap ng lahat, si Isabelin ay sapilitang itinapon palabas ng malaki at marangyang bulwagan ng mga Valderos. Sa sandaling iyon, ramdam niya ang malamig na hangin sa hardin kasabay ng init ng kahihiyan na bumalot sa kanyang pagkatao. Habang nakatanaw sa kislap ng mga ilaw mula sa loob, nagtanong siya sa sarili, ito ba ang mundo na matagal kong pinangarap na maranasan? Isang mundo na handang tapakan ang tulad ko para lamang tumawa? Ngunit hindi niya alam ang sandaling iyon ng panghihiya ang magiging simula ng pagbabalik ng kanyang dangal sa paraang hindi kailanman inaasahan ng lahat ng nasa loob. Nang sumara ang mabibigat na pinto ng bulwagan, naiwan si Isabelin sa labas, nakatayo sa ilalim ng mga malalamig na ilaw ng hardin. Ramdam niya ang hampas ng hanging amihan na tila nanunuya sa kanyang ginaw at kahihiyan. Nanginginig siya, hindi lamang dahil sa lamig, kundi dahil sa bigat ng lahat ng mapanuyang tawa at mga salitang ibinato sa kanya sa loob. Pinipigilan niyang tumulo ang mga luha, muling umalingaw-ngaw sa kanyang tainga ang malakas na halakhakan ni Senyor Ricardo, ang mga pangungutya ni na Clarita at Rufenia, at ang bulungan ng mga bisitang tila nanood lang ng isang palabas na siya ang bida ng kahihiyan. Pinilit niyang hindi umiyak,
sapagkat alam niyang baka may lumabas na bisita at makita siyang durog. Ayaw niyang ibigay sa kanila ang huling sandali ng panalo. Dahan-dahan siyang naglakad papalayo sa malawak na hardin habang dinig pa niya mula sa loob ang masiglang musika at ang malakas na palakpakan ng mga bisita na parabang ipinagdiriwang ang pagpapalaya sa kanya. Sa bawat hakbang, mas lalo niyang naramdaman ang kirot ng diskriminasyon. Parang biglang bumigat ang kanyang katawan at bawat yabag ay isang paalala na siya'y hindi kabilang sa marangyang mundong iyon. Ganito ba talaga ang pakiramdam ng maliit at walang halaga? Bulong niya sa sarili, sabay hawak sa dibdib na tila sasabog sa sakit. Ginawa nila akong katawa-tawa, parang wala akong karapatan huminga sa loob ng bulwagan. Umupo siya sa gilid ng isang batong upuan sa hardin, malayo sa liwanag ng mga chandelier na sumisilip mula sa malalaking bintana ng mansyon. Tumingala siya sa langit na puno ng bituin at doon na rin tuluyang bumagsak ang isang luha. Isa, dalawa, hanggang sa nagpatuloy na ang kanyang pag-iyak. Tahimik ngunit puno ng sakit. Subalit sa pagitan ng kanyang paghihinagpis, biglang bumalik sa kanyang isipan ang alaala ng kanyang lola. Ang payak ngunit matatag na boses nito ay malinaw na muling umalingangaw sa kanyang pandinig. Isabelin, tandaan mo, ang kaalaman, kahit hindi kita, ay magliligtas sa iyo balang araw. Napahinto siya sa pag-iyak. Pinunasan niya ang kanyang mga mata gamit ang laylayan ng kanyang bestida. Kaalaman, mahinang bulong niya habang iniisip ang lahat ng mga librong binasa. Ang mga gabing ginugol niya sa pag-aaral ng wikang Spanish sa ilalim ng ilaw ng gasera at ang walang sawa niyang pagtutok sa mamasalitan tila wala namang saysay noon. Siguro hindi pa ngayon, wika niya sa sarili. Ngunit darating ang araw magagamit ko rin ito at kapag dumating ang oras na iyon, hindi na nila ako pagtatawanan. Huminga siya ng malalim at tumayo. Ramdam pa rin niya ang hapdi ng panghihiya, ngunit unti-unting nagsimulang magningas ang apoy ng determinasyon sa kanyang puso. Hindi niya alam kung paano, hindi niya alam kung kailan, ngunit tiyak siyang hindi doon matatapos ang kanyang kwento. Habang naglalakad siya palayo sa mansyon, muling narinig ni Isabelin ang tawanan at palakpakan mula sa loob. Napahinto siya at muling lumingon. Ang mga ilaw ng mansyon ay tila mga mata na nagmamasid at humuhusga. Pinikit niya ang kanyang mga mata at marahang nagsalita, "Hindi ko hahayaang maging katapusang ito. Hindi ako mananatiling alalay lamang sa paningin nila. Isang araw, ipapakita ko sa kanila na mali ang kanilang pagkakakilala." Sa sandaling iyon, dumating si Doña Felicitas na bahagyang hingal at may bakas ng pagkabalisa sa mukha. "Isabelin," sigaw niya habang tumatakbo papalapit. "Pasensya ka na, iha. Hindi ko inaasahan na gagawin nila iyon sa iyo. Nakakahiya at hindi ko alam kung paano ako hihingi ng tawad." Ngumiti si Isabelin, pilit, ngunit may lakas. "Wala po kayong kasalanan, Donya. Hindi ko kayo sinisisi. Alam ko pong hindi lahat sa loob ay ganon. Ngunit masakit lang po na ganito nila ako tinitingnan." Hinawakan ni Felicitas ang kanyang kamay at mariing nagsabi, "Huwag mong iisipin na maliit ka, Isabelin. Ang mga taong iyon may pera lang pero walang respeto. Tandaan mo, hindi mo kailangan ng gown o alahas para maging totoo at marangal. Darating ang araw na sila mismo ang luluhod sa harap ng iyong kakayahan." Naluha muli si Isabelin, ngunit ngayon ay hindi na ito dahil sa hiya, kundi dahil sa pag-asa. "Salamat po, Donya. Kailangan ko pong marinig yan ngayon." Nagpasya si Felicitas na ihatid na si Isabelin pauwi. Ngunit bago siya tuluyang sumakay sa otse, tumigil si Isabelin at muling tumingin sa mansyon. "Tandaan ko ang gabing ito. Ang sakit, oo, pero ito rin ang magiging lakas ko. Hindi ako mananatiling nilalait." Habang umaandar ang sasakyan, ramdam niyang iniwan niya ang isang bahagi ng kanyang sarili sa loob ng malaki at magarang bahay, ang bahagi ng kanyang inosenteng paghanga. Ngunit kasabay nito, dinala niya ang binhi ng pangako sa kanyang puso, na balang araw
Babalik siya hindi bilang katawa-tawa, kundi bilang isang taong hindi nila kayang maliitin. At habang inatanaw ang malayong ilaw ng mansyon na unti-unting nawawala sa kanyang paningin, muli niyang binulong ang mamasalita ng kanyang lola. Ang kaalaman, kahit hindi kita, ay magliligtas sa iyo balang araw. Sa gabing iyon, nagsimulang magbago ang tibok ng puso ni Isabelin. Mula sa isang pangarap na nakapasok sa mundo ng mayayaman, tungo sa isang pangako na ipapakita sa kanila na ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa yaman o damit, kundi sa kanyang talino, puso at dignidad. Habang tinatahak ni Isabelin at Doña Felicitas ang daan pa uwi, pansamantalang huminto ang kanilang sasakyan dahil sa biglaang pagdating ng isang convoy ng mamahaling sasakyan. Malalaking itim na kotse na may bandila ng iba't ibang bansa ang isa-isang pumarada sa harap ng mansyon ng mga Valderos. Lumingon si Isabelin mula sa bintana at sa pagkagulat niya, nakita niyang bumaba mula sa isa sa mga kotse ang kilalang Spanish ambassador. Alejandro Fuentes, isang lalaking nasa edad 55, kilala sa kanyang katalinuhan at kakayahang makisama sa iba't ibang bansa. Matikas pa rin ang tindig, suot ang simpleng ipim na suit, ngunit bakas ang dignidad sa bawat galaw. Si Ambassador Fuentes, bulalas ng isang gwardya sa labas. Mabilis na nagunahan ang ilang tauhan ng mansyon para salubungin siya. Napahinto ang sasakyan nila Isabelin at Felicitas, kaya't minabuti nilang bumaba sandali. Si Isabelin, na hanggang ngayon ay pasanpa din ang hiya at bigat ng nangyari, ay napaatras ng kaunti. Ngunit tila ba itinadhana ang pagkakataon dahil agad siyang napansin ng ambasador habang naglalakad patungo sa bulwagan. Nakita niya ang dalaga na nakatayo sa gilid, nakayuko at may bahid ng luha sa pisngi. May kakaibang kutob si Ambassador Fuentes, hindi ito karaniwang panauhin. Lumapit siya at magalang na nagtangong, "Senyorita, se encuentra bien? Le ha pasado algo? Binibini, ayos lang ba kayo? May nangyari ba sa inyo?" Nagulat si Isabelin. Mabilis siyang napatingin at sa isang iglap ang lahat ng kanyang mga taon ng pag-aaral ng wikang iyon, mga gabing ginugol sa ilalim ng kasera, ay biglang bumalik sa kanyang isipan. Huminga siya ng malalim, pinahid ang luha at sumagot ng malinaw at maayos, "Ayos lang po ako, Ginoong Embahador. Ngunit ipinadama nila sa akin na hindi ako kabilang dito. Estoy bien, Señor Embahador. Solo que me han hecho sentir fuera de lugar aquí." Sandali siyang napahinto, natatakot na baka mali ang kanyang nasabi, ngunit nakita niyang nanlaki ang mga mata ng embahador at tila humanga. Ngumiti ito at tumango. "Habla usted Espanyol con mucha claridad. Es sorprendente." Nagsasalita ka ng Spanish ng napakalinaw. Nakakamangha. Sa puntong iyon, nagsidapingan ang mga bisita mula sa loob ng mansyon. Ang iba, nagmamadaling lumabas upang salubungin ang embahador, ngunit agad nilang napansin ang kakaibang eksena. Ang ambasador mismo ay kausap ang dalagang kanina lamang ay itinapon palabas. Napatigil ang lahat at unti-unting nagkaroon ng bulungan. Siya ba ang alalay na tinatawanan kanina? Bakit parang nakikipag-usap siya ng diretso sa embahador at sa Spanish pa? Habang patuloy na nagsasalita si Isabelin at Ambassador Fuentes, lalong lumalalim ang kanilang usapan. "Desde pequeña, he estudiado su lengua en los libros antiguos de mi abuela," paliwanag niya. "Mula pagkabata, pinag-aralan ko ang wika ninyo mula sa mga lumang libro ng aking lola." "Increíble," tugon ng embahador na halatang natuwa. "Muy pocas personas aquí pueden hablar así de bien. Usted tiene un talento raro." Hindi ka panipaniwala, bihira lang ang marunong magsalita ng ganyan dito. May kakaiba kang talento. Samantala, si Senyor Ricardo Valderos, na kanina'y nasa loob pa ng bulwagan at abala sa pagpapatawa sa mga bisita, ay lumabas na rin upang batiin ang embahador. Ngunit napanganga siya nang makita kung sino ang kausap nito. Si Clarita Atruzenia
na parehong nakatayo malapit ay halos hindi makapaniwala. Imposible, bulong ni Clarita, habang halos mabitawan ang hawak na baso. Kanina lang pinagtatawanan natin siya. Ngayon kinakausap na siya ng embahador? Dagdag ni Ruthenia, halatang nababalot ng inis at pagkabigla. Hindi na nila magawang tumawa. Ang mga tao na kanina lamang ay natutuwa sa pang-aapi, ngayon ay isa-isa nang lumalapit, nakikisilip at namamangha. Sa harap ng lahat, ipinakilala mismo ni Ambassador Fuentes si Isabelin. Esta joven habla nuestro idioma con una pureza admirable. No se burlen de ella, porque lo que posee es un don que vale más que cualquier joya. Mga kaibigan, ang dalagang ito ay nagsasalita ng ating wika ng may kahangahangang linaw. Huwag ninyo siyang maliitin sapagkat ang kanyang taglay ay isang biyayang mas mahalaga pa kaysa alinmang hiyas. Tahimik ang lahat. Ang mga mata na kanina lamang puno ng panguuyam, ngayon nakatitig na may halong paghanga at pagkahiya. Maging si Ricardo ay napilitan na lamang ngumiti, kahit bakas sa kanyang mukha ang pagkailang. Lumapit si Doña Felicitas at mahigpit na hinawakan ang kamay ni Isabelin. Sabi ko na sa inyo, hindi ninyo siya kilala. At ngayong gabi, kayo mismo ang nakasaksi. Sa puntong iyon, alam ni Isabelin na nagbago ang ihip ng hangin. Ang kahihiyan na kanyang tinikman ilang minuto pa lamang ang nakakalipas ay biglang napalitan ng paggalang. Hindi dahil sa kanyang damit, hindi dahil sa kanyang posisyon, kundi dahil sa kaalamang matagal niyang itinaguyod ng tahimik. At sa harap ng lahat, muling naalala niya ang tinig ng kanyang lola. Ang kaalaman kahit hindi kita ay magliligtas sa iyo balang araw. Ngayong gabi, iyon ay nagkatotoo. Mahigpit ang pagkakahawak ni Ambassador Alejandro Fuentes sa braso ni Isabelin nang magpasya siyang anyayahan itong bumalik sa loob ng mansyon. Hindi iyon basta simpleng galang, ang bawat hakbang nila ay puno ng dignidad at respeto. Parang biglang nagbago ang ihip ng hangin, ang dalagang kanina lamang ay itinapon palabas ay ngayoy ibinabalik ng isang iginagalang na diplomat. Hawak na parang prinsesa sa harap ng lahat. Venga señorita, acompáñeme, wika ni Ambassador Fuentes na may malumanay na tinig. Usted merece estar adentro, no afuera. Halika señorita, samahan mo ako, nararapat kang nasa loob, hindi sa labas. Bahagyang nag-aalangan si Isabelin, tumingin kay Doña Felicitas, na agad namang tumango at nagbigay ng kumpiyansang ngiti. Huwag kang matakot, Tija. Narito na ang pagkakataon mong ipakita kung sino ka. Pagpasok nila sa loob, agad na tahimik ang bulwagan. Ang musika na kanina'y masigla, tila humina ang dating. Ang lahat ng mata ay nakatuon kay Isabelin at sa embahador. Sa bawat hakbang nila naririnig niya ang pabulong-bulong na tanong ng mga bisita. Bakit siya ang kasama ng embahador? Anong meron sa dalagang iyan? Hindi ba't siya yung pinagtawanan natin kanina? Nang makarating sila sa gitna ng bulwagan, tumigil si Ambassador Fuentes at hinarap si Isabelin. Sa wikang Spanish, nagtanong siya ng seryoso. ¿Qué piensa usted de la relación entre España y Filipinas? ¿Cree usted que todavía llevamos huellas de nuestra historia compartida? Ano ang tingin mo sa ugnayan ng Espanya at Pilipinas? Sa palagay mo ba'y dala pa rin natin ang mga bakas ng ating pinagsamang kasaysayan? Sandaling natigilan ang lahat. Isang malalim at intelektual na tanong at hindi ito inaasahan ng mga panauhin na itatanong sa isang simpleng manikurista. Ngunit walang bakas ng takot si Isabelin. Huminga siya ng malalim at sumagot. Sí, señor embajador. Nuestra historia compartida sigue viva en nuestra lengua, en nuestras costumbres y hasta en nuestras calles. Pero lo más importante es cómo aprendimos a transformar ese pasado en una identidad filipina única. No somos solo herederos de España. Somos un pueblo que supo tomar lo bueno y lo malo y forjar algo nuevo. Oo, Ginoong Embahador, buhay pa rin ang ating pinagsamang kasaysayan sa ating wika, sa ating mga kaugalian, at maging sa ating mga lansangan.
Ngunit higit sa lahat, natutunan nating gawing bahagi ng pagkakakilanlang Pilipino ang lahat ng iyon. Hindi lamang tayo mga tagapagmana ng Espanya, tayo'y isang bayan na marunong tumanggap ng mabuti at masama at bumuo ng bago. Nang matapos siyang magsalita, saglit na naghari ang katahimikan. Ngunit agad itong napalitan ng bulungan ng paghanga. Ang ilan ay nagpalakpak at maging ang kwartet na tumigil sa pagtugtog ay napangiti. Tumawa ng malakas si Ambassador Fuentes at pinuri siya. Excelente. Su análisis es profundo más que el de muchos intelectuales que he conocido. Kahanga-hanga, ang iyong pagsusuri ay mas malalim pa kaysa sa maraming intelektual na aking nakilala. Napayuko si Isabelin sa hiya, ngunit hindi maitago ang ngiting pilit niyang tinatago. Samantala, sina Clarita at Rufenia, na kanina pa nagmamasid, ay halatang hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Anong nangyayari? Bulong ni Clarita kay Rufenia. Hindi ko alam, pero imposible. Paano pa natutong magsalita ng ganyan? At higit sa lahat, bakit parang pinupuri siya ng embahador? Nagsimula ng magpalitan ng tingin ang mga bisitang kanina'y tumatawa sa kanya. Ang ilan sa kanila nagkibit balikat, nahihiya sa kanilang ginawang onlalait. Ang iba namay halos hindi makatingin kay Isabelin dahil ramdam nilang sila ang tunay na napahiya sa nangyari. Nagpatuloy ang usapan nina Ambassador Fuentes at Isabelin. Tinatanong siya tungkol sa kultura, sa kasaysayan ng kolonisasyon at maging sa literatura ng Espanya. At bawat sagot ni Isabelin ay puno ng kahusayan, para bang matagal na siyang pinag-aralan bilang eskolar, hindi bilang simpleng manikurista. Me impresiona mucho, Señorita Ortega, ani ng embahador. Usted no solo sabe hablar, sino también pensar con claridad. Eso es un tesoro más valioso que cualquier riqueza. Labis akong humahanga, Binibining Ortega. Hindi ka lamang marunong magsalita, marunong ka ring mag-isip ng malinaw. Yan ang kayamanang mas mahalaga kaysa alinmang yaman. Nabalot ng hiya sina Senyor Ricardo Valderos, Clarita at Rufenia. Lalong sumidi ang kanilang pagkailang nang magsimula ang iba pang panauhin na lumapit kay Isabelin upang makipagkilala. Tila ba biglang nagbago ang kanilang tingin sa kanya. Mula sa isang alalay na tinatawanan, ngayoy isang panauhing may dangal at kinikilala. Hindi maitago ng mga Valderos ang pamumula ng kanilang muka. Si Ricardo, na anina pa pinagmamasdan ang lahat, ay napilitang ngumiti at sumabat. Ambassador, hindi po naming alam na may ganitong talento pala si Señorita Ortega. Ngumiti si Ambassador Fuentes at sagot niya. Talento, hindi lamang talento, isa siyang huwara ng katalinuhan at kababaang loob. Kayo, Senyor Valderos, dapat ipagmalaki na sa inyong tahanang natuklasan ang isang tulad niya. Halos hindi makapagsalita si Ricardo. Naroon lamang si Clarita at Rufenia sa tabi niya, parehong hindi makatingin kay Isabelin, habang pilit na itinatago ang kanilang hiya. Samantala, si Doña Felicitas ay halos maluha sa tuwa. Hinawakan niya ang kamay ni Isabelin at bumulong. Kita mo, Hija, hindi nila alam kung sino ka. Ngayon sila ang napahiya. Sa gabing iyon, ang kwento ng kahihiyan ni Isabelin ay biglang nagbagong anyo. Mula sa isang mapait na alaala, tungo sa isang makapangyarihang sandali na nagpamalas ng kanyang talino at dangal. At sa bawat papuring lumalabas mula sa bibig ng embahador, mas lalo namang lumulubog sa kahihiyan ang mga taong minsang nang api sa kanya. Ang gabing iyon ay hindi na kailanmang makakalimutan ng lahat ng naroon. Para bang nagmarka ito bilang paalala. Huwag maliitin ang taong tahimik dahil baka sa isang salita lamang nila, masira ang ilusyon ng inyong kayabangan. Natigilan si Senyor Ricardo Valderos sa kinatatayuan niya. Ang kanyang mga labi na kanina lamang ay abala sa mga ngiti at halakhak ay biglang nanuyo. Hindi niya mawari kung paano biglang napalitan ng respeto ang tingin ng mga tao kay Isabelin. Ang parehong dalagang pinagtatawanan at itinapon nila
Ilang minuto lang ang nakalipas. Ang kanyang mga bisitang palaging sanay sa pamumuna at panlalait ay biglang nawalan ng tinig sa harap ng malinaw na papuri ni Ambassador Alejandro Fuentes. Hindi lahat ng kayamanan ay nasusukat sa damit o alahas. Mariin at malinaw na wika ng embahador habang nakatingin sa lahat. Minsan, nasa isip at puso ito at iyon ay nakikita ko kay Senyorita Ortega. Nagkaroon ng katahimikan sa loob ng bulwagan. Ang mamailaw mula sa chandelier ay tila mas tumindi at ang mga bisita'y nagkatinginan. Isa-isa silang napaisip at ilang saglit pa nagsimula ng magbuluman ang mga ito. Ang galing ng dalaga. Hindi ko inakala. Nakakahiya, kanina lang pinagtatawanan natin siya. Mas matalino pa siya kaysa sa marami rito. Si Clarita at Ruthenia, na kanina'y halatang nasisiyahan sa kahihiyan ni Isabelin, ay napilitang itago ang kanilang totoong nararamdaman. Pinilit nilang ngumiti at pumalakpak, ngunit bakas sa kanilang mga mata ang apoy ng galit at inggit. Ang ganda ng Spanish niya, ano? Ani Clarita na pilit pinapakalma ang sarili. Sabay tingin kay Ruthenia. Oo nga, nakakatuwa, sagot naman ni Ruthenia. Ngunit halata sa tono ang pamimilit. Sa loob-loob nila, hindi nila matanggap na ang babaeng kanilang minaliit ay ngayoy binibigyang pugay ng isang mataas na opisyal. Samantala, nagsimulang pumalakpak ang mga tao. Sa unay iilan lamang, ngunit nang tumagal, sabay-sabay nang umalingaw-ngaw ang palakpakan. Ang tunog ay umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng mansyon. At para kay Isabelin, iyon ang pinakamagandang musika na narinig niya sa buong buhay niya. Napatitig siya kay Ambassador Fuentes na nakangiting nakaharap sa kanya at saka lumibot ang kanyang paningin sa mga tao sa paligid. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi niya naramdaman na siya'y invisible. Hindi siya basta-basta alalay o manikurista lamang sa paningin ng mga ito. Ngayon, nakikita nila siya bilang taong may halaga. Hindi napigilan ni Doña Felicitas ang mapaluha. Anak, tingnan mo. Bulong niya habang nakahawak sa braso ni Isabelin. Ngayon alam nila kung sino pa talaga. Hindi mo kailangan ng alahas para makita nila ang iyong kinang. Lumapit si Ambassador Fuentes kay Senyor Valderos at nakipagkamay. Ricardo, maswerte ka na dito sa tahanan mo ay nakatagpo tayo ng ganitong katalinuhan. Dapat mo itong ipagmalaki, hindi ipahiya. Nagpilit ng ngiti si Valderos, bagaman halatang naiipit. Siyempre, Ambassador, hindi ko po inaasahan. Nakakatuwa. Ngunit sa loob-loob niya, ramdam ang bigat ng kahihiyan. Alam niyang hindi na niya mababawi ang naganap. Samantala, ang mga panauhin ay nagsimula ng lumapit kay Isabelin. Isa-isang nagpakilala ang ilan, may mga humingi ng tawad sa kanilang mapanuring tingin kanina at may iba pang nagtatanong tungkol sa kanyang kaalaman. Senyorita Ortega, sabi ng isang may-ari ng publishing house, may interes ka ba sa pagsusulat? Ang galing mong magsalita tungkol sa kasaysayan. Baka gusto mong magturo? Alok ng isa pang babae. Kailangan namin ng guro ng wika sa aming institusyon. Hindi makapaniwala si Isabelin. Kanina lamang siya'y pinagtatawanan. Ngayon, ang mga taong iyon mismo ang lumalapit upang bigyan siya ng mga oportunidad. Napahawak siya sa kanyang dibdib at napaisip. Ito ba ang ibig sabihin ng lola? Na ang kaalaman ang magliligtas sa akin balang araw? Samantala, si Clarita at Ruthenia ay nagsiksik sa isang sulok, nagbubulungan. Hindi ako papayag na ganyan lang, mariing wika ni Ruthenia. Tama ka, sagot ni Clarita. Hindi siya dapat maging bida dito. Kailangan nating gawin ang lahat para hindi siya tuluyang makuha ang simpatiya ng lahat. Ngunit kahit anong puot ang naramdaman nila, wala na silang magawa. Ang eksena ay malinaw. Si Isabelin ang naging sentro ng gabi. Nagpasalamat si Isabelin kay Ambassador Fuentes at Doña Felicitas. Sabay sabing, maraming salamat po sa tiwala. Hindi ko po akalain na darating ang sandaling ito. Ngumiti ang embahador at hinawakan ang kanyang balikat. Isabelin,
Huwag mong isipin na ito ay aksidente. Pinaghirapan mo ito. Ang kaalaman mo at ang iyong puso ang nagdala sa iyo rito. Tandaan mo, hindi lahat ng tao'y makakakita agad ng iyong kinang. Pero kapag nagniningning ka na, hindi na nila ito ayang itanggi. At sa gabing iyon, ramdam ni Isabelin na nagbukas ang pinto ng kanyang kapalaran. Ang kahihiyan na minsang sumakal sa kanya ay napalitan ng paggalang at papuri. Sa unang pagkakataon, hindi na siya ang dalagang manikurista na nilibak. Siya na ngayon ay si Isabelin Ortega, ang babaeng nakilala at kinilala dahil sa kanyang talino at dignidad. At sa loob-loob niya, nagsimulang tumibok ang isang panibagong pag-asa. Kung ito ang simula, mas lalo kong ipapakita sa mundo kung sino ako. Matapos ang engranding gabi, nang matapos na ang musika at nagsialisan na ang mga panauhin, nanatili pa rin si Ambassador Alejandro Fuentes upang kausapin si Isabelin. Sa isang tahimik na bahagi ng hardin, habang kumikislap ang mga ilaw mula sa malalayong lampara, nilapitan siya ng embahador na may seryosong tingin ngunit puno ng malasakit. Senyorita Ortega, panimula niya sa wikang Spanish, ngunit malinaw para kay Felicitas na nakikinig. Ang iyong katalinuhan at dedikasyon ay hindi karaniwang taglay. Nais kong ialok sa iyo ang isang oportunidad. May mga programa kami para sa mga kabataang nagnanais mag-aral sa Madrid. Kung nanaisin mo, maaari kitang tulungan makakuha ng scholarship. Parang huminto ang mundo kay Isabelin. Hindi siya agad nakasagot. Ang mga salitang iyon ay parang musika, ngunit kasabay nito ay bigat ng desisyon. Tumipig siya sa embahador at mahina ang tinig na tugon. Senyor, napakalaki pong biyaya niyan. Ngunit paano po ang tiyahin ko? Siya lamang ang pamilya ko, baka po hindi ko siya kayang iwan. Ngumiti si Fuentes, puno ng pag-unawa. No hay éxito sin sacrificio. Pero tandaan mo, kung tunay kang magtatagumpay, ang tagumpay mo ay magiging tagumpay rin ng iyong pamilya. Sa huli, ikaw mismo ang magiging dahilan upang mas mapagaan ang buhay ng iyong mahal sa buhay. Napayuko si Isabelin. Hindi siya agad nakasagot, ngunit sa puso niya nagsimula ng mabuo ang isang pag-asa at takot na magkasabay na gumugulo sa kanyang damdamin. Kinabukasan, pag-uwi niya sa kanilang bahay sa San Miguel, sinalubong siya ng kanyang tiyahin na si Manuela Ortega. Halatang nag-aalala ito at kanina pa naghihintay. Apo, kumusta ang gabi? Hindi ko maalis sa isip ko ang kaba. Baka pinahiya ka lang nila, sabi ni Manuela habang nilalapag ang basket ng gulay. Umupo si Isabelin sa lumang silya at tumitig sa tiyahin. Tiya, pinahiya nga po nila ako. Pero may nangyaring hindi ko po inaasahan. Nakilala ko ang Spanish ambassador at huminga siya ng malalim. Inalok niya ako ng scholarship sa Madrid. Napahinto si Manuela, napakuyom ang kamay at halos mapatigil ang tibok ng puso. Anong sinabi mo? Scholarship? Sa Madrid? Diyos ko, Isabelin, iyon ang pinakamalaking oportunidad na dumating sa buhay mo. Ngunit mabilis siyang tumugon. Tiya, paano kayo? Kung aalis ako, sino ang tutulong sa inyo sa palengke? Sino ang makakasama ninyo dito? Hindi ko po kayang iwang kayo. Lumapit si Manuela, hinawakan ang pisngi ng dalaga at nagsalita ng may mahigpit na tinig. Huwag mong isipin iyon, anak. Ako'y matanda na at alam ko kung paano magtiis. Ang mahalaga, ikaw ay makaalis at makamit ang pangarap mo. Hindi ako magiging masaya kung makikita kong sinasayang mo ang pagkakataon. Naluha si Isabelin, pero tiya, kayo ang nagpalaki sa akin. Lahat ng meron ako galing sa inyo. Paano kung hindi ko kayanin sa ibang bansa? Ngumiti si Manuela at pinunasan ang luha ng pamangkin. Anak, kaya mong lahat ng iyan. Ikaw ang batang hindi sumuko sa hirap. Tandaan mo, hindi hadlang ang pinagbulan sa pag-angat ng tao. Ang iyong kaalaman at puso ang magdadala sa iyo sa rurok. Kung aalis ka, dala mo ako sa bawat hakbang mo. At doon tuluyang bumigay si Isabelin. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang tiyahin. Salamat tiya, pangako babalik ako
at ibabahagi ko sa inyo ang lahat ng matututunan ko. Lumipas ang ilang buwan ng paghahanda. Pinroseso ng embahador ang kanyang scholarship at lahat ng kinakailangang dokumento. Habang papalapit ang araw ng kanyang pag-alis, unti-unting nakilala si Isabelin sa kanilang baryo. Ang kanyang karanasan sa mansyon ng Valderos ay kumalat kung paanong isang simpleng manikurista ang pinagtawanan, ngunit kalaunan ay ipinagmalaki ng isang ambasador. Kung siya nga nagawa, kaya rin natin. Sabi ng ilang kababaihan na dati nawawalan ng pag-asa. Nakaka-inspire si Isabelin. Hindi pala importante ang yaman, kundi ang pagsusumikap, dagdag ng isa pa. Maging ang mga kabataang babae sa baryo ay nagsimulang mangarap na mag-aral at matuto, hindi lamang para makalayo sa kahirapan, kundi para ipakita na kaya rin nila. Si Isabelin ay naging inspirasyon, hindi lang sa kanyang tiyahin, kundi sa buong pamayanan. Dumating ang araw ng kanyang pag-alis. Nasa palengke ang buong baryo upang magpaalam. May dalang mga prutas at simpleng regalo para sa kanya. Habang nakasakay siya sa jeep patungo sa istasyon ng bus, hawak ang lumang diksyonaryo na iniwan ng kanyang lola, tumingin siya sa paligid at muling naalala ang lahat ng pinagdaanan. Hindi ito paalam, bulong niya sa sarili. Ito'y simula ng isang bagong paglalakbay. Nang makarating sa paliparan, naroon si Ambassador Fuentes upang salubungin siya. Lista na ba ang puso mo para sa bagong yugto, Senyorita Ortega? Tanong niya habang gumiti. Tumango si Isabelin. Oo, Senyor Embahador, hindi ko man kasama ang aking tiyahin, dala ko siya sa bawat alaala at aral niya. At habang papalayo ang eroplano, iniwan ni Isabelin ang kanyang bayan, dala-dala ang pangarap at aral na kanyang natutunan, na hindi kailanman hadlang ang pinagmulan sa pag-angat ng tao. Na kahit simpleng manikurista lamang siya sa mata ng iba, kaya niyang baguhin ang tadhana gamit ang kaalaman at usok. At sa kanyang pag-alis, alam niyang hindi lamang siya ang naglakbay patungo sa kinabukasan. Dala niya ang pag-asa ng lahat ng babaeng minsan ding naramdaman ang pangmamaliit, upang ipakita na sila'y may halaga at karapat-dapat sa mas maliwanag na bukas. Lumipas ang 5 taon, ang mga araw ng pangmamaliit at kahihiyan ay matagal nang naiwan ni Isabelin sa likod ng kasaysayan. Sa Madrid, natuto siyang humarap sa mga pinakamatatalino at iginagalang na tao sa iba't ibang laranan. Sa kanyang pagtitiyaga at hindi matitinag na determinasyon, nakapagtapos siya ng kurso sa wika at interpretasyon. At ngayon ay isa ng bihasa at propesyonal na interpreter. Nakilala siya sa iba't ibang panig ng Europa at Asia bilang isa sa pinakamagaling sa kanyang larangan. Madalas siyang imbitahin sa mga internasyonal na pagpupulong, kung saan siya ang tulay ng komunikasyon ng mga diplomat, negosyante at iskolar. Ngunit higit pa sa mga prestiyosong entablado, pinili rin niyang bumalik sa kanyang bayan upang magturo sa mga kabataan. Hindi niya kinalimutan ang kanyang pinagmulan. Sa maliit na paaralan sa San Miguel, nagtayo siya ng libreng klase sa wikang Banyaga para sa mga kabataang nais mangarap ng mas mataas kaysa sa kanilang nakikitang araw-araw. Isang hapon, habang abala siya sa pagtuturo sa harap ng mga estudyante, isang mag-aaral ang nagtanong, "Ma'am Isabelin, paano po ninyo natutunan ang Spanish kung wala naman kayong formal na guro noon?" Napangiti siya at tumingin sa malayo na para bang bumalik ang lahat ng alaala. Natutunan ko ito mula sa mga lumang libro ng aking lola. Hindi ako tumigil sa pagbabasa kahit walang nagtuturo. Kaya't tandaan ninyo, mga anak, hindi hadlang ang kakulangan ng guro o kagamitan. Ang mahalaga, may pagnanais kayong matuto. Kung meron kayo niyan, kahit saan kayo dalhin ng tadhana, magagamit ninyo. Tumango ang mga kabataan, kitang-kita sa kanilang mga mata ang paghanga. Ngunit sa pagbabalik niya sa Pilipinas, hindi lahat ng alaalay nakalimot. Isang gabi, inimbitahan siyang dumalo sa isang malaking pagtitipon sa Maynila.
kung saan naroroon ang mga kilalang negosyante at personalidad. Habang naglalakad siya sa loob ng bulwagan, dama niya ang mga matang nakatingin sa kanya. Ngunit ngayon, hindi na pang-uuyam kundi paghanga at paggalang. At doon muli niyang nakita ang mga dating nang hamak sa kanya, sina Senyor Ricardo Valderos, Clarita Domelias, at Ruthenia Samaniego. Hindi na sila kasing sigla at yabang gaya ng dati. Sa paglipas ng panahon, tila naubos na ang kanilang kinang. Ngayon sila mismo ang lumapit kay Isabelin, tila humihingi ng basbas. Senyorita Ma'am Isabelin, nauutal na bati ni Ricardo. Matagal na panahon na. Narinig ko ang lahat ng tagumpay mo. Hindi ko alam kung matatanggap mo pa ang pagbati mula sa akin matapos ng nangyari noon. Si Clarita ay bahagyang nakatungo, hindi makatingin ng diretsyo. Pasensya na, Isabelin, kung maibabalik ko lang ang oras, sana'y hindi ko na sinabi ang mga salitang iyon. Hindi namin naisip na masisira ang loob mo. Sabay naman si Ruthenia, mahina ang boses. Totoo iyon, naiinggit kami noon. Ngunit ngayon, ikaw ang pinagmamalaki ng marami. Sana'y mapatawad mo kami. Sandaling natahimik si Isabelin. Naramdaman niyang bumalik ang lahat ng pait. Ang mga gabing naiyak siya dahil sa mga salitang binitiwan nila. Ngunit hindi na siya ang dating dalagang takot at mahina. Isa na siyang babae na tumindig sa sariling kakayahan at nagtagumpay dahil sa karunungan. Kaya't mumiti siya, marahan, ngunit puno ng dignidad. Wala akong galit na inaalagaan sa aking puso. Ang nangyari noon ay aral para sa akin. Kung hindi dahil sa inyo, marahil hindi ko natutunang patatagin ang sarili ko. Kaya't salamat at huwag kayong mag-alala, matagal ko na kayong pinatawad. Namula ang mga piskin ni na Clarita at Ruthenia at si Ricardo ay napabuntong hininga ng malalim. Kita sa kanilang mukha ang magkahalong hiya at ginhawa. Nagpatuloy ang gabi at habang nakikipag-usap si Isabelin sa iba pang panauhin, marami ang lumapit upang magpakilala at magbigay pugay. Ngunit hindi na niya hinayaan na ang mga papuri at karangalan ang magdikta ng kanyang halaga. Alam niya na ang tunay na kayamanan ay nasa loob niya. Ang kanyang kaalaman, ang kanyang tapang at ang kanyang kabutihan. Bago matapos ang pagtitipon, lumapit muli ang isang batang babae na kasama ng kanyang magulang. Mami Isabelin, pangarap ko pong maging kagaya ninyo. Gusto ko ring matuto ng iba't ibang wika at magturo balang araw. Napangiti siya at hinaplos ang balikat ng bata. Kaya mo iyan, hiha. Tandaan mo, ang karunungan ay kayamanang hindi mananakaw ninyo man. At ang tunay na ganda, hindi nakikita sa damit o alahas, nasa loob ito. At lumalabas sa tamang oras. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Isabelin na natupad na ang layunin ng kanyang buhay. Hindi lamang siya nagtagumpay para sa sarili niya, kundi para rin sa mga taong dating walang boses, walang lakas ng loob, at walang nakikitang halaga sa kanilang sarili. Habang pauwi na siya at nakatanaw sa gabi ng Maynila, muling bumalik sa kanyang alaala ang boses ng kanyang lola. Ang kaalaman kahit hindi kita ay magliligtas sa iyo balang araw. At ngumiti siya sapagkat alam niyang iyon ang kanyang naging sandata. Ang kanyang buhay ay patunay na ang isang tao, gaano man kaliit ang tingin ng iba, ay maaaring maging dakila kung dadalhin niya ang karunungan at kabutihan sa kanyang puso. Sa wakas, natapos ang kanyang paglalakbay na puno ng luha, hiya at pakikibaka. Ngunit ang naging pamana ni Isabelin Ortega ay malinaw. Ang karunungan ang pinakamahalagang yaman at ang tunay na ganda ay hindi kailanman makikita sa panlabas, kundi sa puso at isip na marangal. Kung nagustuhan ninyo ang kwento ni Isabelin Ortega, isang simpleng manikurista na minsang pinahiya ngunit kalaunan ay naging simbolo ng tapang at karunungan, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa ating channel. I-share ninyo rin ito upang mas marami pang ma-inspire at matutong huwag maliitin ang kanilang sarili. Iwan din kayo ng komento sa ibaba
Ano ang natutunan ninyo mula sa kwento ni Isabelin? Tandaan, ang karunungan ay kayamanang hindi mananakaw ni Numan at ang tunay na ganda ay nagmumula sa loob. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita tayo sa susunod na kwento.